Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong monthly reading for July 2026. Nako, ano naghihintay sa inyo para sa buwan na ito? Alamin natin. But first, Aquarius, hawakan mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron ka pang malakasang one question, hawakan mo yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, nice, 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 nice. Siya nga pala mga Aquarius, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Malaking tulong po yan. Kaya thank you po for your love and support. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. I-share nyo rin po yung ating videos para po marami pang makapanood. Ano po? And please tulungan nyo ako. Do not skip your ads. Okay? In your background energy, meron kang the Knight of Swords. Sabi dito Aquarius, ito yung buwan na talaga namang susugod ka na. Aabante ka na, wala ka ng patumpik-tumpik, ilalaan mo na yung buong energy mo, power, stamina, at lakas para matuwid or matulayan yung isang bagay. Ramdam ko dito na wala ka nang sasayangin na oras. Sabi mo, I have wasted a lot of time. I have focused on the wrong things. Kaya ngayon, lalarga na ako para sa isang bagay na alam kong kaya kong ipanalo. Kaya charge forward, dire-diretso. Huwag kang matakot. Partneran natin ng Cosmic Energy card, Grace. Grace is the universe's blessing. Open your heart to receive it. Sabi dito, salubungin natin yung grasya. Salubungin natin yung ibibigay sa atin ni God. Huwag mong katakutan, huwag atrasan, huwag iwasan. Panahon to para manindigan at tumakbo patungo sa ating mga naisin. Okay? Especially in your core energy, you have the Queen of Cups. Talaga namang sundin mo daw yung tawag ng puso mo. Kahit pa walang nakakaunawa, kahit pa walang sumusuporta, kahit pa ikaw lang ang gumagawa nito or ikaw lang ang may nais nito, ipaglaban mo. Because now is the month kung kailan i-honor mo yung tawag ng puso mo. I-honor mo yung alam mong para sa akin talaga. Very compassionate ka, very sentimental ka, you love what you're doing, napaka-passionate mo sa mga bagong bagay na aangkinin mo ngayong buwan na ito. So, sabi nga, wag hindian ng grasya, no? Kailangan talaga buksan ang puso para ma-receive siya. Okay? Queen of Cups, the Strength card. Sabi, kayang-kaya mo naman eh. Huwag kang matakot. At saka, huwag mong mamadaliin yan. Alam ko na ayaw mo magsayang ng oras, ayaw mong magpatumpik-tumpik, pero sabi dito, kailangan mo ng strength to really daanan yung tamang proseso, magdahan-dahan, and at the same time, kalamayin mo emosyon mo. Alam ko na medyo gusto mo na siya agad makuha, mapanalunan, makamit, maaksyonan at makalarga na. Pero sabi dito, merong grace in your stability. May grace in your silent strength or silent na paglaban sa isang bagay. Hindi kailangan ng loud, hindi kailangan binobroadcast, hindi kailangan na parang kailangan kong patunayan sa inyo. No. Sabi dito, you have the quiet strength. Talaga namang dadaanan mo siya ng may pagkukumbaba, ng may pagtitiis, ng merong pasensya. At sabi mo, ilalaban ko to, gagawin ko to ng paunti-unti. Hindi ako susuko. Ang mata ko ay nakatingin lang dito. Ipapanalo ko to dahil mahal ko to, akin to. Congratulations, okay? So Aquarius, ano pong hinihiling mo this month? Ano yung wish mo na gusto mong matupad this July? Comment down below. I-manifest natin yan, mangyayari yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Devil card. Sabi dito, mag-focus ka sa heart's desires mo. Ang Devil card hindi naman to palaging masama eh. Parang kinukulong ka lang nung takot mo
na kunin talaga yung totoong gusto mo. Dahil takot ka sa judgment ng iba, takot ka na baka pigilan ka ni nanay, pigilan ka ng mga anak mo, takot ka na baka husgahan ka ng kapitbahay, or i-judge ka ng mga katrabaho mo. Kaya may kadena. Pero sabi dito, kung ano yung heart's desires, kung ano talaga yung ultimate dream ni Aquarius, ngayong buwan na to, gawin mo na. Example, balak mo ng um, magpasa ng promotion para sa trabaho, or pangarap mo na makalipat sa better job, or pangarap mo ng makapag-swimsuit, why not? Or pangarap mong sumali sa isang contest, di ba? Kung ano yung desire mo, maging matapang ka na kumalas sa kadena at ipaglaban siya. Okay? Devil card, the Ace of Wands. May pangarap ka eh. Meron kang idea, meron kang plano, at nagudulot siya ng spark, ng isang excitement sa puso mo. Exciting to eh. At kitang-kita mo na, kaya ko yan eh. Magagawa ko yan eh. So good tayo. Magpakatapang ka ngayon at i-honor mo yung nasa puso mo because it will grow. This is something promising na kung may confidence ka lang, magagawa mo. Okay? Very, very clear yan. Kung may confidence ka lang, may tapang ka lang, susugod ka lang, at hindi ka papapigil sa mga taong to o sa mali mong iniisip, magbubunga siya ng maganda in your favor. Okay? So Aquarius, ano po yung birthday ninyo? Comment down below para po ma-activate sa inyo tong good news na ito this time. Okay? In the area of what you need, meron kang the Five of Pentacles. Ang kailangan mo tumanggap ng tulong. Meron kang 5-5 here, telling you of change. Kung naman yung mga pagbabago na dapat mong ilapat sa mga inaasikaso mo, gawin mo na. No? Halimbawa, meron kang ginagawa na isang diskarte, pero napatunayan mo na hindi siya gumagana, na hindi siya applicable. Palitan na natin yung discarding yun. No? Kailangan huwag kang magpapakabagoong sa isang diskarte o sa isang plano na alam mo naman hindi gumagana pero pinipilit mo pa rin. Kailangan pag dead end na, hanap ka ng bagong diskarte, bagong plano para makatulay ka na at hindi ka mahirapan ng ganito. Example, meron kang binabayaran na utang pero yung paraan mo ng pagkuha ng pera para mabayaran yon pumapalya. So hanap ka agad ng bagong diskarte para makaipon ka ng pera, makabayad sa utang. O kaya, kung nag-i-struggle ka sa paghahanap ng trabaho, baka mamaya meron ka palang ibang option na pwede mong tignan. At huwag mong ipilit yung sarili mo doon. Nahihirapan ka na nga doon, pinupuwersa mo pa, di ba? Sa panahon to for the change, for the evolution, for finding a new strategy na swak para sa'yo. Okay? So, si Five of Pentacles here, sinasabihan ka, kung nahihirapan, okay lang tumanggap ng tulong. Okay lang na humingi ng assistance or magpatulong sa iba. Dahil yung mga tulong na yan ay padala sa iyo ni God para mapagaan or mapabilis, mapadali yung action mo. Hindi mo kailangan manatili dyan sa struggle na yan. May paraan ka para makalagpas daw dyan. Five of Pentacles, the Fool card. Yes. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung nahihirapan na, merong bagong paraan ha. Merong bago kang option or bagong strategy na pwede mong sugalan at puntahan. Huwag kang manatili dito na pinipilit mo tong maganap. Halimbawa, ikaw ay nagbubukas ng isang pintuan, gamit mo isang susi. Pinipilit mong isuksok yung susi sa doorknob, hindi nga nagbubukas. So, nahihirapan ka lang. Nag-uubos ka lang ng oras dyan. Hanap tayo ng makabagong susi. Hindi tayo sure kung gagana to, pero sabi mo panahon na para sa bago, maaring ito yung magbigay sa akin ng magandang pintuan o magandang pagbukas, di ba? So, huwag kang matakot sa bagong strategy or sa bagong galawan. Panahon na for you to take a risk, venture forward, and really try something new. New adventure, new territory, new experiences. Nandiyan ang tagumpay para sa'yo. Kaya huwag katakutan yung pressure, yung mga adjustments, yung mga pagbabago. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Six of Swords. Sabi dito, Aquarius, talagang mag-move forward ka na. Ramdam ko dito na kung dati,
meron kang pagdadalawang isip na sundin yung tawag ng puso mo. Pero ngayon sabi mo, ayoko na maghintay. Ayoko na nag-sacrifice palagi yung gusto ko para sa iba. Dahil ang nangyayari dyan, nalulungkot ka, nade-depress ka, nai-stress ka lalo, nawawalan ka ng joy, no? Lumilipas or kumakawala sa iyo yung joy dahil hindi mo sinusunod dati yung tawag ng puso mo. Pero ngayon, handa ka nang pumunta doon eh. Parang may kasama ka eh. Either anak mo, kapatid mo, or family member mo. Parang ready ka nang pumunta doon, tumulay. Sabi mo, this will lead me to my satisfaction. This will lead me to a peaceful life na wala dito sa pinanggalingan ko. Ngayon, ino-honor mo na yung balak mong kapayapaan, happiness, contentment, at suportado ka ni universe sa gagawin mo na ito. Kaya ngayon magpakatatag ka ha, magpakatibay ka. Hindi porkat sinabi kong gusto mo yan, pangarap mo yan, ay madali na ang lahat. Syempre hindi. Marami ka pa rin dapat lagpasan, patunayan, at mag-improve, di ba? Ang importante gusto mo to. Ang importante mahal mo to. At meron kang inisyatibo na puntahan to. Kaya magpakatibay, kayang-kaya mo yan. You can win this. You can get this. Okay? 6 of swords rather. It's being clarified by the ace of swords and the moon card. Tingnan mo to. Kahit na aabante ka na, meron ka pa rin mga pangamba. Meron ka pa rin mga question na parang magagawa ko ba talaga yan? Posible ba talaga yan? Ano yung kakahinat nandoon? Ano yung aabutan ko doon? Pero sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng mga kalituhan sa isip mo, meron ka talagang desire to win eh. Sabi mo, gusto ko nang ipanalo to. Gusto ko nang magkaroon ng magandang buhay. Gusto ko nang iangat ang sarili ko. Gusto ko nang mapayapa ang buhay ko. Kaya kung ano man tong pupuntahan ko or iaabante ko sa buhay ko, kahit hindi ako sigurado, basta bahala na si Batman, ilalaban ko to. Idediretso ko to. And I will not stop until I win. No? Talagang, I don't know why, kahit na ayaw ng ibang tao or kahit na hindi sumasang-ayon yung ibang tao, gusto mo eh, pangarap mo eh, ipagalaban mo. No? So congratulations. In your near future, heto ka with the Page of Swords. Si Page of Swords po ay deliverer of good news, parehong cards. Nagsasabi sa akin na merong papatunguhan na magandang resulta, magandang pagkakataon, itong gagawin mo na ito. So, hindi mauuwi sa wala. Itong pagsugal sa bago, itong bagong idea mo na gusto mong ipaglaban, at kung ano tong bagong biyahe na ipapanalo mo this time. Kitang-kita ko na yes, there will be a confirmation. Kung naghihintay ka ng approval, sagot na oo or panalo sa bagay na yan, yes, confirm siya ni Page of Swords. You have the Emperor card. Sabi dito, Aquarius, pagkatapos mong mapagtagumpayan or mahawakan or makamit yung goal, kailangan consistent ka dito ha. Kailangan patuloy kang lalaban, hindi ka kampante, hindi ka hayahay lang dyan na parang, ay nakuha ko na, okay na to. No. Kapag nakuha na, doon talaga magsisimula yung totoong responsibilidad para patagalin siya. So be consistent, be disciplined para consistent yung effort, consistent yung performance para araw-araw masiguro mo na tatagal ito para sa'yo. Bilang paalala, huwag mong i-take for granted yung grasya na makukuha mo this time. Okay? In your challenge, meron kang the 3 of Wands. Sabi dito, Aquarius, salubungin mo daw yung grasya or goal na hinihintay mo. Many of you, nakatayo ka lang, parang naghihintay ka lang, nakatanaw ka lang, pinapanood mo lang kung may gagalaw ba, may darating ba, pero minsan you have to tell yourself, ako ang magpapagalaw ng baso. Ako ang aandar. Ako ang kikilos. Ako ang aariba. No? Magpapakatapang ako para kunin ang kinin, yung talagang nais ko. I will fight until the end. Malabo man, hindi man sigurado, pero lalarga ako. Hindi na ako papakulong sa dikta ng iba. I have this dream, I have this goal, may chance ito, I will be confident in pursuing this. Nakakatakot man, hindi man siya may garantiya, pero sabi mo, isusugal ko na to. At hindi ko hahayaan na mapanghinaan ako. Merong mga taong tutulong sa akin para maganap siya. In the near future,
nandito na eh, nasa kamay mo na eh. Pero hindi natatapos doon yung laban. Kailangan everyday papatunayan mo na kayang-kaya mo siyang panghawakan at punong abala ka sa kanya para tumagal siya in the long run. Here, in your challenge, paano daw mangyayari yan kung takot kang umabante? Kitang-kita mo na parang, uy, pwede ako sa Canada, uy, pwede ako doon, uy, pwede ako dyan. Pero nakatayo ka. You're just watching and not moving. Yun ang problema mo this July. Is to tell yourself, kailangan ko mag-effort para salubungin ko ang blessing na ito. Halimbawa, balak mo maging singer. Nakita mo may audition sa GMA, may audition sa ABS, may audition sa TV5, pero hindi ka pumupunta. Nakita mo may audition sa mall, malapit sa inyo, ilang kilometro lang, pero parang nakatanaw ka lang, parang, uy, may audition pero may gagawin ba tayo or wala? Your effort will determine kung paano iikot sa buhay mo yung grasya. Kaya sabi ko sa opening natin, so good laban. Wala kang dapat sayangin na pagkakataon. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot because kung papalagpasin mo yung chance, sa iba yan mapupunta. So, seize the moment and make a choice and charge forward for your growth, for your expansion, para masalubong mo yung blessing para sa'yo. Okay? Three of Wands, the Nine of Cups. Alam mo na, Aquarius, pag lumalabas to sa ating reading, this is your confirmation na mag-wish ka na dyan. Pumikit ka na. I-wish mo na yung dream mo, it will come true. Okay? So, Nine of Cups clarifying our Three of Wands. Sabi dito, kung talagang pangarap mo to, kung talagang wish mo to, kung talagang ito yung desire ng puso mo, ilaban mo naman, kumilos ka na. Parang ganyan. Example, pangarap mong makapagtayo ng sari-sari store sa bahay mo. Pero time and time again, hindi mo ina-actionan. Pero kung nag-iipon ka ngayon pa lang, may ipon mo this whole month yung puhunan para maitayo yung tindahan na yan. So, wish come true dahil kumilos ka. Parang ganon. Okay? In your fortune, meron kang watching clouds, lie back, rest, and relax. Sabi dito, parte din ng pagkilala sa desire ng puso mo ay yung pahinga din. Parang kung nais mo magpahinga this week, or itong Sabado-Linggo, gusto mong i-dedicate para sa pamilya, or balak mong mag-outing, no? Kailangan you value your rest. Dahil yung rest na yan, armas mo yan para pag sumugod ka, may energy ka at may power ka pa para maging matapang sa mga bagong bagay. Okay? In your fortune, meron kang the Five of Cups. Sabi dito, yes, this time, papasok na yung isang bagong bagay na magpapakalimot sa'yo sa mga nangyari in the past. Okay? Kung dati parang ilang na ilang ka pa na hindi ko pa ata kaya yung bago kasi naghihintay ka pa rin na bumalik to. Hindi ko ata kayang mag-try ng new things kasi nga umaasa ka pa dito. Pero ngayon, naramdaman ko dito na sa pagpasok talaga ng mga bagong grasya, na-realize mo, ay, wala na akong aasahan sa past. Tatanggapin ko na tong bagong to kasi ito yung sign ko from God na binigyan niya ako ng bago para dito na ako maging abala, no? So congratulations kung meron kang hinihintay na bagong trabaho, bagong project, bagong kliyente, o bagong pagkakaabalahan. This is your confirmation. Kaya sugod laban, iyong-iyo ito. Okay, congratulations. Five of Cups, meron kang the Seven of Wands. Yes, ipaglaban mo daw to. Kailangan patunayan mo this time na ikaw yung best person for this job, ikaw yung best person for this endeavor and grasya. Maraming tao sa paligid mo ang may gusto din ito, kaya tumayo ka dyan, ipaglaban mo to kasi kaya mo siyang angkinin. At kitang-kita ko na ikaw ang panalo laban sa kanila. Tingnan mo naman, nasa taas ka ng bundok, sila nasa baba, tinutusok ka lang ng ganun. So parang neck-neck nyo, ako ang panalo. So congrats, iyong-iyo tong bagay na ito. At hindi dapat matapos to sa panalo lang ha. Kailangan everyday you are smart and brave enough para ipaglaban itong bagay na ito. Para tumagal siya for a very, very long time. Okay? In your divine messages, meron kang your hard work is paying off. Sabi dito, yung iyong pinaghihirapan, pinagpapaguran, nilalakad, ay talagang magkakaroon ng magandang resulta. Congrats po. In your divine, meron kang Ace of Pentacles. Yes, yung hard work mo, may bayad.
no? Either bibigyan ka na ng bayad mula sa mga nilakad mong papeles, sa isang loan, sa isang lump sum, sa isang nakabinbin na sweldo, or some of you, meron talagang bagong chance. Ito yung grasya na hinihintay mo. So congrats, nasa kamay mo na, inaabot na sa'yo. Kaya laban, wag uurong, wag matatakot, angkinin mo to. Dahil sa'yo talaga to ipinagkakaloob. Maaring merong bagong pera para puhunan, baka merong magpautang, baka merong magbayad, or meron kang mapapanalunan na talaga namang bountiful amount na magagamit mo pa abante. Nakita ko rin dito yung bagong pintuan. Merong magbubukas sa'yo na isang trabaho or isang racket na swak sa'yo at kikita ka dyan ng isang solid na pera or solid na income. Congratulations. Ace of Pentacles, the Five of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, wag mo nang balikan yung dati. Wag mo nang buryuhin pa ang sarili mo sa kakaisip ng, ay gusto ko pa rin yung dati, ay gusto ko pa rin yung noon, pero may bagong pinepresent sa'yo eh. Kaya wag kang choosy ha. Wag kang masyadong magbalik tanaw sa past na parang gusto ko pa rin yun eh, gusto ko pa rin yun. Eh wala na nga, sarado na, hindi ka na pwede. Ito may kumakatok sa yung bago, kunin mo yan. Yan ang pagkaabalahan mo dahil diyan ka talaga nararapat. Okay? Importanteng maintindihan mo yan this time. Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. Meron kang coins. Money will be coming to you. Yes, confirmed. May bagong crush, may bagong money darating sa'yo. Claim mo na yan para sa'yo yan. You have dark man, lalaki daw po na moreno, maitim, or itim ang buhok, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have I, psychic ability, trust your intuition. Katigan mo yung puso mo, kung ano yung tawag ang damdamin, kung ano yung pakiramdam mo, kung ano yung kutob mo, pakinggan mo yan, may sinasabi yan para sa'yo to protect you, to guide you, to nurture you, and to help you navigate your life now. You also have Tiger doing something risky, taking a chance. Sabi ko nga, panahon na para sumugal, tumulay, patungkol sa mga bagay na bago sa'yo. Huwag kang matakot. Normal lang na mahirap yun sa simula pero kayanin mo, gapangin mo para magkaroon ng magandang resulta na pabor para sa'yo. Okay? Ang outcome ni Aquarius for July 2026, meron kang the Fool card. Yes. Taking a risk on something new. Sa'yo mo sugod, laban, akin yan. Panahon na para pumunta ako sa grasya. Ayokong sayangin yung tibok ng puso ko. Alam kong maligaya ako dito. Alam kong para sa akin to. And I will honor my heart. I will honor myself. Kahit maraming balakid, alam ko promising to and I will fight for this. Confident ka ngayon na simulan na siya. Example, sisimulan mo na yung bagong trabaho, bagong career, bagong tindahan, or lalakad ka na para subukan na mag-Canada or mag-Dubai, di ba? This risk na gagawin mo, papaldo ka dito. Okay? The Fool card, the Eight of Pentacles. Sabi dito, pagtrabahuhan mo, meron kang skills, meron kang abilidad na swak para dito, kaya wag mong pagdudahan ng iyong sarili. Tinatawag ka ngayon ng iyong spirit guides, Aquarius, na kung ano man tong skill set mo na makakatulong sa bagong gagawin, kailangan pagbutihin. Mag-research, mag-aral, kung kailangan mag-training, seminar, workshop, or pumasok sa isang agency para matutunan mo to ng madali at maging polido ang iyong skill set, pwedeng-pwede. Para nang sa ganun, pa nagsimula ka na, walang hadlang. Ikaw yung pinaka-maabilidad na papasok doon. Example, balak mong mag-content creation. Gusto mo na mag-YouTube, halimbawa, bagong-bago sa'yo to. So, pag-aaralan mo kung ano yung pasikot-sikot sa paggawa ng YouTube. O halimbawa, tutulay ka na papuntang Korea, pero yung trabaho mo doon medyo hindi mo gamay, pag-aaralan mo. No? Kung ano yung pasikot-sikot, kung ano yung dapat kong dalhin papunta doon. Maraming YouTuber na nagkatrabaho sa Korea. No? So manood ka ng mga videos nila para maintindihan mo yung galawan. Parang ganun. Kaya mag-aaral ka ng language ng Koreans. Kung ano man tong gagawin mo sa bagong paghakbang mo, pag-aralan, pagbutihin ang skills para swak ka dito. Okay? Para hindi ka mahirapan mag-adjust. Pero sabi dito, doable yan, workable yan. Talagang meron kang malaking leap of faith pagdating sa work set. Congratulations. So Aquarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo yung one question mo. Inhale.
And exhale the answer to your question. You have the Devil card, the Seven of Pentacles, and the Death and Rebirth. At the bottom, meron kang the King of Pentacles. Sabi dito, gusto mo na ng mga bagay na permanente. Gusto mo na ng mga bagay na sigurado, pangmatagalan, hindi pa iba-iba. Gusto mo nang maging sigurista this time. Tinatawag ka ng yung spirit guides today, Aquarius, pagdating sa question mo na meron ka ng mga dapat tigilan, tapusin, layuan, no? Maaring toxic person ito, or maling paniniwala sa iyong sarili, or maling distraction, or maling temptation. Nakita ko dito na naghihintay ka para sa mga bagay na hindi swak, no? At yung mga paghihintay na yan, nakakadurog ng pag-asa, nakakadurog ng tiwala. Kaya nag-iisip ko ngayon na, tutuloy ko pa ba? Sigurado ba talaga to? Confirm ba to? Matibay ba to? Pangmatagalan ba to? Pero nakita ko dito na it's a no eh. Kasi parang merong deception. Parang nililin lang ka lang doon sa mga bagay na inaasahan mo. Pero in reality, hindi naman talaga siya magbubunga. In reality, hindi naman talaga siya magaganap. Parang pinapaasa ka lang nito na maganda yan, okay yan, permanent yan, tatagal tayo, o kaya sigurado to. Pero in reality, hindi eh. You're just waiting for something to arrive na hindi naman talaga mag-a-arrive. So kung mawala ka sa grip ng taong ito, kung mawala ka sa impluensya ng taong ito, at makita mo ng totoo na ito mang hinihintay ko na pinagkatsagaan ko ay hindi para sa akin. You need to wake up, Aquarius. End this now because may naghihintay sa iyo na bago. Yung bagong yun ang sure, yun ang madali, yun ang sigurado. Doon meron ka mapanghahawakan. Pero ito, ang tagal mo naghihintay pero parang natenga ka na, nakatali ka na. So end this, wake up, and hanapin natin talaga yung totoong permanente, yung totoong sigurado, yung totoong pangmatagalan. Kasi ito, hindi ito para sa'yo. Okay? Kailangan nang i-end yan and lumaya ka na dyan. You're wasting your time sa bagay na yan, okay? So Aquarius, for now, it's a no. Maghanap tayo ng talagang may mapanghahawakan tayo, okay? So Aquarius, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po yung inyong July 2026. Ang po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Aquarius. I love you for watching hanggang dulo. Thank you po for watching. Congrats po. This has been James for James Dario PH. God bless everybody.